Iwala ang Pangulong Aquino na mapatibay ang peace agreement sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Ito'y matapos pong mapagkasunduan itong Lunes ng dalawang panig ang isa sa pinakakritikal na annexes ng Bangsamoro Agreement. Alamin natin ang report ni Rocky Ignacio. Tiwala si Pangulo Aquino na mas mapapabilis pa ang proseso para sa pagbuo ng Bangsamoro government sa taong 2015. Sinabi ito ng Pangulo matapos pagtibayin ng GPH at MILF panels ang power sharing na ginap sa 42nd Formal Exploratory Talk sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang power sharing ay isa sa 3 annexes na nakapaloob sa Government MILF Bangsamoro Framework Agreement kasama ang wealth sharing at normalization. Higit ng Pangulo bagamat hindi madali, natugunan pa rin ito batay sa isinusulong na permanenteng kapayapaan sa Mindanao. Lahat tayo gusto natin mas maaga na pirmahan to, pero hindi nga ganun kadali. Reasonable itong time frame. Malagay ko ma-accelerate yung process para naman makaupo na sila by 2015 after the enactment of the enabling law. Ayon sa Pangulo, halos natugunan na ang pinakakritikal na bahagi ng negosasyon. Pumapasok na kasi sa huling bahagi ang pagtalakay sa normalization kung saan mas makikita ang dedikasyon ng magkabilang panig na wakasan ng karahasan sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa pamahalaan o ang tinatawag na folds of the law. Medyo hindi ganun kasimple yan dahil talagang dito lalabas yung buong pagtitiwala o i-demonstrate mo yung buong pagtitiwala ng lahat. Yung normalization parang panunumbalik na sa folds of the law na tinatawag. So, isa doon yung safeguard ng mga armas. At contagious na issue sa kanila dahil nga yung pag ginawa na yung act na yan, talagang sagad-sagara na yung pagde-demonstrate ng tiwala sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Hindi ko na-expect na yung hindi siguro malaking hadlang to. Pero yung in specifics ng pag-actualize ito, ang medyo magiging a bit tedious and contentious. Kumpiyansa naman ang magkabilang panig na ganap na mapagtibay ang comprehensive agreement sa unang bahagi ng taong 2014. Ayon kay Chief Negotiator Miriam Ferrer, pinakamahabang annex ang power sharing dahil nakapaloob dito ang Bangsamoro Basic Law na dapat maipasa sa Kongreso. Nahati rin ang annex sa ilang bahagi, una ang reserve powers para sa central government, kasama na dito ang kapangyarihan ng state, foreign affairs, defense, security, immigration, customs at tariff. Sumunod na ang concurrent list para sa pagbuo ng Legislative Assembly. It provides for the establishment of a Legislative Assembly with at least 50 members, significant increase from the current composition of the Regional Legislative Assembly in the ARM, which is about 27, inclusive of 2 sectoral representatives. The idea being that we want this Legislative Assembly to be very, very representative of the very diverse sectors that we will find in this area. So, a significant distinction will be that the composition of the Bangsamoro Assembly will not only be made up of these representatives, as has been the usual practice, but the Bangsamoro Basic Law can further provide for other types of seats, including party list seats, reserved seats, sectoral representation. Isa pa rin sa mahalagang aspeto ay ang mekanismo ng intergovernmental relations para maiwasan ang hidwaan ng Central at Bangsamoro government pati na rin ang maayos na kooperasyon sa LGUs. Ang pagkakaroon ng matibay na kasunduan sa annexes ay naasahang magiging daan rin upang mapagtibay na rin ang peace agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.